Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat na the Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito pong inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Ito lang po sa CBSDWD, 1098 kHz sa inyong mga talapitan at kasama natin sa kabila na naka-Bluetooth ang ating tandem Dr. R. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at magandang hapon, Dr. J. Parang puting-puti, parang anghel na anghel ka. Parang hindi ka pa nagkakasala, Dr. J. Hindi tayo nagbebendalo. Hindi tayo nagbebendalo. Alam mo. Naku, sumasama na daw ang loob niyan dahil daw ang tawag daw sa kanya bendalo. Diba? Yung bansag na mga ganyan, that will stick with him for life. Hindi na mawawala yan. Para kang nadikitan ng super glue. Magindad ka nung binta. Naalala ko tuloy, Dr. J, yung sinasabi mo super glue, naalala ko na naman yung SP. Yung SP daw, si Super Plastic Man. Di ba? Super Plastic Man. Di ba? Sabi ko nga, naalala ko hindi naman talaga ito ay Plastic Man. Hindi naman Super Plastic Man. Ang sinasabing SP ay Senate President, ha? Hindi Super Plastic Man. At hindi Super Plastic Man, itong si Sherwin Gatchalian. Ang kanyang hanap buhay ay plastic. Hindi siya Plastic Man. Totoo, ang hanap buhay ng mga yan, plastic. Pero kasi parang, alam mo, mahilig din mag-plastic sa kaharap niya. Kaya ako yung natatawa, Alam mo itong, sabi nitong si tinaguri ang Mr. Bindalo, Senator Erwin Tulfo, nasasaktan na sa pagtawag sa kanya na Bindalo. Ito ay below at masakit na tula na ito sa saligang batas. Hindi na daw ito matanggap, nagmamakaawa na, wag na tawaging Bindalo. Mga kababayan, wag naman kayo mga kababayan. Wag niyong tigilan ang pagtawag sa kanya ng Bindalo. Alam niyo, ano kaburastugon ito na wala na ito sa saligang batas? Ito, Dr. R? Ano ba yung nawala sa saligang batas? Yung talagang wala sa saligang batas, yung kanyang iminungkahi dati, Dr. J, na sometimes you have to bend the law. To be able to please ewan ko kung mga tao. Pero Dr. J, hindi naman sa ating galing yan. Hindi naman sa mga mamamayan dyan sa laylayan. Hindi naman sa mga businessman na mga Pilipino. Kundi sa kanya na rin mismo. Kaya ang pangalan niya ngayon ay Bendalo. Alam mo, ito kasi nagmapaanggap na magaling din sa batas eh. Pero ang kaya lang nito yung nag-aaway na mag-asawa. Yun ang sinasabi ng ibang mga... ang masakit at hindi ko matanggap, binansagan ako ng marami na alias Bindalo.
Huwag naman ganon, below the belt yan. Hindi naman yung below the belt yan. Nanggaling sa iyo mismo ang bindalo. Kaya binansagan ka ngayon habang buhay. Kahit umabot ka pa ng 100, ang tawag sa iyo, bindalo pa rin. Alam mo, sa totoo Bindalo lang pa di rin. ba? Oh. Kaya dapat yung ating mga, alam mo, yung ating mga kagalang-galang na mga namumuno sa gobyerno, lalong-lalo na, no, i-focus natin ngayon, Dr. J, sa Senado. Dapat sila'y maingat sa kanilang mga binibitawang salita. Kung si Bendalo, pwede raw pangalanan na Mr. Cuello. Well, tama. Pwede rin. Dahil nung isang, hindi ko alam kung nung isang linggo o nung ikalawang linggo, ay nagsasabi naman siya na kung sakali, kikweelyohan niya pa. Itong, hindi ko alam kung yung pinatuturingan niya ay si Senator, Senate President Alan Peter Cayetano o itong si BRC Subcommittee Chair, no, Rodante Marcoleta. No, hindi natin alam kung ito si Senator Rodante Marcoleta dahil wala naman siyang kaya lamang, Dr. J, naturalmente na yung kanyang pagsasalita na yon ay nakaturo doon sa mga nasa kabilang kampo. Dahil sila daw ang tunay na tunay na Senado. Pero sa totoo lang, Dr. J, di ba kabastos-bastos ang kanyang pananalita, lalong-lalo na kung ikay congressman, dapat hindi ka na honorable. Hindi ako papayagan na rekwelyohan niya si Alan Peter Cayetano. Maganda ang suot no na na barong. Parang naalala ko yung kurtina. alam mo, at si Alan Peter Cayetano, mabait eh. Kada nga pag-umpisa na nga, bago mag-umpisa ng sesyon, nagdadasal muna eh. So, itong taong ito, religious, at makita mo naman ang demeanor nitong si Senate President Cayetano, na mabait yung kanyang, kahit na yung kanyang itsura, napakabait na hindi ko katulad nitong si Bindalo, na pag napanood mo, nakita mo, nakakulang na lang sungay doktora. Alam mo, Dr. J, sa totoo lang, no, naalala ko tuloy yung pagbabasa ko ng Biblia. No? Alam mo naman, minsan nagbabasa pa rin naman tayo, lalong-lalo na tayong bata, ay nasa Sunday school tayo, napag-aralan natin yan. Aba, yung 12 apostles, no, pag nagdadasal yata ang Panginoong Hesukristo, Dr. J, si Judas, nakagano, no? Hindi siya nagdadasal. Oo, sinakangiwi, itong si Judas. Di ba? So, yung yung mga nandyan sa Senado na walang magawa kung di maghuhudas. Nakangiwi din. Walang pinagkaiba sa nakangiwi. So, parang yan nasa Kongreso. Sino nga ba yan, Dr. J? Dahil sa Kongreso, mayroon na nakangiwi. Hindi ko alam kung yan ay na-stroke o talagang ipinanganak siya na gano'n ang kanyang itsura. Pero hindi ko maalala pangalan noon kasi ay hindi naman kanais-nais yung taong yun eh. Kaya hindi ko tuloy maalala pangalan eh. Kaya hindi ko alam kung ano pangalan noon na nakagiwi na congressman, na siya yata ay isa sa mga nagsampa ng kaso na itong impeachment case laban kay Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, hindi na mawawala ito, ang Bindalo na ito. Katulad lang yan sa ibang mga bansag na napakarami na yung may mga nakilala ko na ang tawag si Aso o may si Pusa. Habang buhay na tumanda na sila, si Aso, alam mo na kung sino pinag-usapan. Si Pusa, ito. Si Buaya, ganon. Pag sinabing Buaya, ang naalala natin ngayon, mga kongresista. Pag sinabing Buaya. Diba? Growl yan, Dr. J, no? Buaya eh. Ngayon, ang Buaya, lalo na pag nakakita ako ng nakasuot ng yung gawa sa France na t-shirt, na may buhaya sa dibdib, sabi ko ito ay magpapaalala sa atin ng mga buhaya diyan sa Kongreso. At
Ang iba nasa Senado din. Alam mo, Dr. J, no, mabalikan natin, dapat sa totoo lamang po sa ating mga tagapakinig, no, sa ating sa radyo at sa Facebook at maging sa YouTube, hindi ho dapat dapat ganyan ang asal ng isang senador, no. Katulad po niya ni Mr. Erwin Tulfo. Hindi ho kasi kasiya-siya yan. At sigurado ako, Dr. J, maraming nagalit sa kanya. At isa pa, Dr. J, no? Parang, kung di ako nagkakamali, ito'y pinatulan ni Mr. Senator Robin Hood Padilla, no? Itong si Amir. No? Si Senator Robin Padilla. Di ba? Pero, Dr. J, ang kagulat-gulat dito ay nagsalita ang mga kapatid niyang Muslim, Dr. J. No? Di ba? Para po maintindihan ng ninyo, ating mga tagapakinig, pakinggan ho natin, panoorin natin itong maikling video na ito. Si Rentol po, hanggang daldal na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Kalkarin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya. Subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban, ready na kami. Handa na kami mga kapatid yung mga Muslim para ipaglaban ng tama sa ating mamamayang Pilipino. Ayan, Dr. J, narinig mo naman, di ba? Narinig mo Isipin naman mo ang yun. sinabi. Di ba? Ang dulo ng kanya sinabi, ang gusto nilang ipaglaban, ang tama. Di ba? Tama, Dr. J, oo. ang tama. Di ba? Hindi nila sinabi na nais lamang nila ipaglaban itong ang kanilang Amir, na Senator Robin Hood Robin Padilla. Padilla, tama. Ang nakakagulat dito, Dr. J, di ba? Ako'y nag-research ng kaunti, Dr. J. At noong 2021, ang bilang mismo, ang figure ng karamihan, no, ang bilang ng Muslim, no, nag-represent 6.4% ng ating populasyon, Dr. J. Ang eksaktong bilang is 6,981,710. Ibig sabihin po, Senator Erwin Tulfo, ibawas niyo na ho yun doon sa huling yung boto nung Tama. nakaraan. At naalala ko na kung sino itong nakangiwi na congressman. Sino nga ba yan? Sino nga ba yan? At ang sabi niya ngayon, ito, nag-post siya sa Facebook, mag-rebuild tayong lahat para hindi makatakbo si VP Sara sa 2028. Representative Percy Sindanya ang pangalan pala Yan nito. pala yung sinasabi mong laging nakingiwi. Hindi parang yata yun, Dr. J. Hindi parang yun yata talaga ang forma ng kanyang mukha, Dr. J. Hindi kaya ito'y addict sa cocaine kasi nakangiwi. Nagtatanong ka lamang dyan, ha? Hindi naman siguro, dahil siguro, alam mo, masyadong mahal ang cook, di ba? Ang cook, di ba? Kaya nga yung isa dating senador dyan na merong buhok sa mukha, Pepsi na lamang ang binanatan, di ba, Dr. J? Kasi naitanong ko lang naman, kasi ang isa sa manifestation na nababasa ko sa mga addict sa drugs, no? Madalas nakangiwi, nakanganga, nakatingin sa langit, nakatingin sa taas na ganon, at nagsasalita. So, maaring ito naman, maaring ito congenital, ito na pinanganak siya, nakangiwi na talaga, dahil siguro sa sakit ng naranasan niya nang siya'y pinanganak. Alam mo, Dr. J, no? Alam mo, Dr. J, isa pa palang naalala ko, no? Itong ginawa nitong si Senator Rapi Tulfo. Itong senador din to, Dr. J, galang-galang na senador, no? Ang sabi niya, ang tawag niya doon sa mga bisita na nagwi-witness, no, para sa inyo, mga taong bayan, sa ating mga tagapakinig, no, sa mamamayang Pilipino. Kaya ho yung dumalo sa legal na pagdinig ng totoong Blue Ribbon Committee, Dr. J, ay para malaman ng Pilipino, di ba, yung katotohanan. Kung tawagin ba naman yata ni Senator Rapi Tulfo, hindi ako nagkakamali, siya yata, di umano, ang tumawag dito ng mga kargador. Di ba? Paano maging kargador yun? Paano mo maging kargador yung mga sundalong yan? Ay dumaan sa matinding training. Kung ikaw magiging isang marine,
O, ilang buwan ang bootcamp? 6 na buwan? O, 18 buwan kayo magti-training? So, paano naging ano yan? At may nabasa nga ako nung isang araw na ang isa pala doon, recipient siya ng tinatawag na Golden Cross. Isa sa pinakamataas na honor na binibigay sa mga sundalo ang Golden Cross, ano? So yan ay pwede mo bang tawagin ng mga kargador ito? At may mga andun ako nakita, may mga sniper doon eh. Sa ano na yan. At ito na mga pinapanalangin ko talaga na huwag matanggal. Itong spokesman ni Presidente Marcos, si Auntie Claire. Spokeswoman. Spokeswoman pala. Napagkamalan kong lalaki. So sana ay huwag naman matanggal kasi mawawala ang isa sa mga komedyante sa administrasyon na ito. Alam mo, Dr. J, meron dito nag-message sa atin, no? Iba daw talaga ang serbisyong ginawa ng mga ex-marines na ito, no, para sa mamamayang Pilipino. Iba daw ang klase ng kanilang training. Napakagagaling daw nito sa sa tactical warfare, pati sa pagsisid. At tapos itong senador natin na nagnanawag ng kargador, tumatawag ng kargador sa kanila, magaling din daw sumisid, Dr. J. Baka sumisid ng ano yan, ng tahong. Sumisid ng tahong. Hindi na ho mawawala yung sa iyo, Erwin, yung bansag na Bindalo. Dadalhin mo na habang buhay yan. Kasi ako sa karanasan ko, ang pangalan ko, ang tawag ng iba sa akin, Jake. Ang tawag ng iba, Jack. Aba, yung iba kong mga kakilala, ang bansag sa akin, si Jackol. O isipin naman ninyo yan, mga kababayan. Isipin mo yung hindi na nawawala yung panakita ko. Yan si Jackol. Wala ka na magagawa doon. Kaya yan din, ang sabi nga ng isang nabasa ko kanina, yung isa, alam mo yung Eloy Bogres na matapang na babae. Ang sabi niya, ikaw ay tinatawag mong kargador, yung mga Marines. Ikaw naman ay tinatawag kong butakal. Yun ay siguro salitang Bisaya yun na hindi ko maunawaan kung anong ibig sabihin. Ang buta kasi sa Bisaya, kuwan yan eh. Yung hindi nakakita. So yung kal, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nung Eloy Bogres na yon. Pero siguro derogatory yon na kung yan ay sinisiraan mo ang mga Marines, ito naman ang tawag sa'yo. Kaya hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin nun. Pero alam mo, napakarami nang naging kalaban ngayon itong si Erwin Tulfo na kahit ang kanilang mga sa kanilang account sa FB ay kanila pong inalis ng comments doktoral. Totoo yan, Dr. J. Maraming nagrereklamo dahil siyempre mayroong mga sentimiento ang mga nakakakita ng kanilang mga insinuation dyan sa loob ng Senado, Dr. J. At gusto nilang maipahiwatig ang kanilang damdamin. Kaya lang, supposedly, itong magkapatid na dalawang senador na Tulfo, Dr. J, inop ang comment section, di ba? Inop nila, Dr. J, di ba? Ibig sabihin, baka ayaw nilang makarinig ng ang pogi-pogi mo naman, Mr. Senador. At ayaw nila marinig na, sige, ikaw naman mandirigma ka sa loob ng ano tawag dyan, ng beer house, yung may mga sumasayaw-sayaw. Yun ang siguro. Dr. J, mabalik lang ako doon sa 7 million, no? I-round off na po natin, 7 million na bilang ng mga Muslim. Hindi kaila na nagpahiwatig na sila ng kanilang damdamin. At kitang-kita po ang kanilang galit, no? Ang galit sa kanilang dibdib at maging sa kanilang isip. So, Dr. J, hindi ko maisip, no? Maaari, no?
na yung mga kakampi ni Erwin Tulfo, ni Senator Erwin Tulfo, Dr. J, ay wala na ring boto magmula sa mga Muslim sa 2020. Ay, gano'n na nga mangyayari dyan. Dahil huwag nilang maliitin ang buto nitong mga kababayan nating mga Muslim, ang kanilang reliyon. Ano? Mga Pilipino din naman yan, magkaiba lang tayo ng reliyon. Huwag nilang maliitin. Kasi katulad yan, si Robin Padilla, ay hindi naman siya masamang tao eh. Hindi naman, pag tinignan mo, napakabait din, amiable ang tawag diyan, ano. Katulad din ni itong si Senate President Peter Cayetano, parang hindi makapatay ng ipis. So, pag tinignan mo yung mukha ni Senate President Cayetano, ano, napakabait ng mukha niyan. So ngayon ay siguro nga pag inaway ng asawa niyan, baka yan ay tumatalikod na lang eh. Si Senate President, napakabait na itsura eh. Palagay ko pa. Alam mo Dr. J, no, makikita mo kasi, di ba? Sa edad natin na ito, no, lamang ka lang sa akin siguro ng mga 40 years, no. Sa edad natin na ito, Dr. J, napakadaling kilalanin ang isang tao sa itsura, no, ng kanyang pagmumukha, di ba? Kaya alam mo naman siguro kaya itong si Eloy Bugris nasabi na isa daw itong butakal, di umano itong mga senador na mayayabang, di ba, diyan sa Senado, Dr. J. Okay. Kaya lamang wag po nila sanang baliwalain ang galit ng isang sektor ng ating ating bansa, Dr. J, dahil sabi nga dito sa research 6.5% ang composition ng ating mga kapatid na Muslim dito sa entire population natin, which is noong 2021 sinukat sa 109 million, Dr. J, di ba? Kaya huwag nila itong baliwalain, Dr. J. Abay, unang-una, mawawalan sila ng boto. Pangalawa, nakita mo naman doon sa pahayag ng ating kapatid na Muslim, doon sa video, Dr. J, abay, kahit saan daw. Kahit saan daw sila magtagpo, o parang ganon, ang dating, no? Parang kahit saan tayo magtagpo, saan ang gusto mong away, parang ganon, lumalabas, di ba? Yun na lumalabas na, parang yun ang tono. Pero ang nakakatuwa doon, ang gusto rin ng 6.9 o 7 million Muslim Filipinos, ilabas ang tunay na mga magnanakaw dyan sa kaban ng bayan na ginamit nila yung flood control projects na yan, Dr. J. Tama, at ito ang inaantay natin lahat, ano, at maulit-ulit kong sinasabi, kahit ano ho ang inyong political color o political bias, ang isyu ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, pamamagitan ng mga flood control scams na yan at iba pa, marami pang iba, ang issue na yan tayo lahat ang ay kasama dyan. Hindi ho tayo pwede maghiwalay dyan. Hindi tayo pwede na sabihin kay Risa Ontiveros ako sa 2028, ikaw sa kay Duterte, ikaw sa kay Leni Robredo. Hindi ho, ang issue na ito na ngayon ay ito ay pagnanakaw sa kaban ng bayan at ito ay pagnanakaw sa pera ng mamamayang Pilipino, Dr. R. Yun ang ano dyan Totoo yan, Dr. J. Dr. J, alam mo, nagulat ako, hindi ko alam kung tama ito at totoo ito, no? Nakita ko lamang sa sa social media na parang itong itong mayor na kung saan ka nakatira na isang bahay mo, no, itong mayor ay nagpahiwatig, no, at pinangalanan mismo itong si dating speaker Martin Romualdez, di ba? Doon sa parang ang sabi niya parang parang na-normalize na daw, no? Yung hindi ko alam kung ano to, no? Pero pagkabanggit dito ay sabi nga ni itong si isang writer at social media star na si John Suwing, di ba? Pico Soto just named Romualdez in the flood control scandal. Hindi ko alam kung nangyari nga ito, pero ito pinost ng ating mga kaibigan sa PGMN, di ba, Dr. J? No? Tapos, ang sabi nga dito,
it is now becoming normalized for liberal and establishment figures to name Romualdez directly. So this comes after the testimony of the 18 Marines and the U.S. revocation of Martin's visa. Diba? Sabi nga ni Mr. Suwing, exciting ito. Kasi sabi nga ni Mr. Former Speaker, Congressman Martin Romualdez, he will not go down alone. Aba, pero Dr. J, maiba tayo, no? Ito ay parang sinasite niya na nagsalita itong si Mayor Vico Soto, di umano. Pero ito kayang kanyang uncle. Si uncle, Senator. Tito, ano nga ba pangalan niya? Si Soto, Otits. yan si Senator Tito Otits. Soto. Ay, ito kaya, ituturo rin. Kaya itong si former Speaker Martin Romualdez, Dr. J, tingin mo? Yan ay kung yan ang opinion nila at ang kanilang basis ng opinion nila na si Congressman Martin Romualdez ay kasangkot dyan. Dahil nakita naman natin sa pahayag ni Saldico, sa pahayag ng mga Marines na yan ay napanood naman natin sa National TV at yung mga salaysay nila na pinanumpaan naman nila sa harap ng Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano at ni Marcoleta. Ayan ay may basihan naman si Vico Soto siguro sa pagsasabi na gano'n na dahil yun ang kanyang perspective. Dahil katulad nga si Diskaya, si Carly Diskaya nung isang araw ay naaresto at dinala na sa kulungan. At nagsabi pa nga si Diskaya na siya ay maglalabas pa ng maraming pangalan na involved 150. sa 150 na involved sa flood control scam. So ngayon lang dyan sa mga nagsasabi sa kay Saldico, ang kanyang tinuturo na mastermind ay of course si Speaker si Speaker Martin Romualdez, no? Pero ganito naman ang masasabi ko diyan ay opinion at ang opinion ay based on what is in the news, ano nasa balita, ano yung mga nasasagap nating balita, ano? So siguro si Mayor Vico Soto, sa kanya kasi alam nyo, si Mayor Vico Soto, despite the fact that he is the nephew of Otits Soto, pero hindi naman siya payag siguro sa mga nangyayari at yung perception niya na sobrang korupsyon sa bansa natin. Dahil siya naman ay dito sa Pasig, transparent ang kanyang ginagawa na kahit yung mga procurement ay maraming tao po pag nagbidding, maraming tao ang nag-observe at hindi ho nakatago ang bidding process nila. So siguro, sa perception niya at nasasagap ng mga balita at yan naman ay laganap, hindi lang sa social media, kahit sa mainstream media. So ganyan siguro ang kanyang nasabi na observation niya na ang mastermind dyan sa mga nakawa na yan yung dating Speaker Romualdez. Yun ang siguro. Yun na nga, Dr. J. Alam mo, wala rin tayo dito sinasabi na itong si former Speaker Martin Romualdez ay siya talaga ang mastermind, Dr. J. Dahil sinasabi nga niya, wala siyang kinalaman dito. Pero ang tanong, Dr. J, kung talagang inihayag nitong si Mayor Vico Soto, no? At pinangalanan niya ayon sa kanyang mga naririnig, alam mo na may mga intel din niya mga yan, di ba? Yan sila Mayor, no? Nabanggit niya itong si former Speaker Martin Romualdez, di ba? Siguro, hindi ko alam kung maaaring ito yung opinion niya na talagang kasabwat o kasali si dating former Speaker Martin Romualdez dito sa flood control scam. Pero ano kaya ang sasabihin naman nitong kanyang uncle, di ba, Dr. J? Tingin mo, i-share ba will the uncle share the mayor's opinion, Dr. J? Sagutin natin yan pagkatapos ng siguro ng station break natin. Mag-station break muna tayo. Okay. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are
Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras, alas 2:30 ng hapon, June 10, 2026. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS-DWD. 1098 kHz sa ating mga talapitan at ang sagot ni Otit Soto doon sa katanungan ay nang binigay daw sa kanya ang malita ay private citizen siya. Ay hindi siya public citizen. Hindi naman yata Dr. J. Diretsong sinabi na binigay sa kanya ang malita. Ang parang sinasabi niya, kung sakali man na, 'di ba, na ibinigay sa kanya ang maleta at tinanggap niya man ito, ay siya ay private citizen noon. Dr. J, 'di ba? Ito kaya, alam mo, nabasa ko rin yan, Dr. J. Hindi ko nga lang alam kung ito'y totoong binanggit ni Senator Tito Soto. Pero kung ito'y totoo, no, liwanagin lang natin kung ito'y totoo. Aba, Dr. J, kung nyari ikaw, no, ikaw mismo, no, nagsasalita ngayon sa radyo, no, at mayroong pupunta sa iyo, no, na taga DPWH o kung saan mga ahensya, Dr. J, may dalang isang maleta. Ikaw isang private citizen, hindi naman na item o hindi naman ikaw JO sa gobyerno, Dr. J. So pwede mong tanggapin ang nakaw na pera na nasa maleta. Pagka tinanggap mo at kung hindi mo alam kung saan nanggaling, natural magtatanong ka. Bakit nyo ako binibigyan ng pera? Sa anong dahilan? At pag sinabi nila, balato lang sa iyo yan. Bakit nyo ako binabalatuhan? Ngayon, saan galing ang pera? Yun ang mga unang katanungan dyan na kung saan nanggaling ang pera. Kasi baka mamaya, ay nasama-sama galing ang pera, ay kasama ka pa doon. Kasi kung bibigyan ka, private citizen ka, hindi ka naman nasa gobyerno, marami ka katanungan, ba't yung ako bibigyan? Si Otets, alam niya kung bakit siya binibigyan. Maaring yan ay campaign contribution sa kampanya niya. Pero hindi na siya nagtanong kung saan nagaling pang pera. Pero kasi ang naghatid ng pera ay mga tauhan ni Saldico, di ba, kasama sa testimony ng mga tauhan ni Saldico yan. So ngayon, presumably, nagaling sa flood control, na scam yung mga pera na pinamimigay ngayon doon sa mga nagkandidato nung nakaraang halalan, Dr. R. Totoo yan, Dr. J. Kasi ang tingin ko na mali doon na anggulo ay lalong-lalo na kung ang nagdala ay mga kargador daw ni dating Congressman Saldico, di ba? Kung yun ay galing doon, ay di ba dapat ay maghihinala itong si Senator Tito Soto. Pero alam mo, Dr. J, yan lamang ay hypothetical, no? Hindi naman natin yan sinasabi na talagang sinabi ni Senator Tito Soto na tinanggap niya ang perang yan, o ang mga maleta na yan. Nagsabi lamang siya ng senaryo, kung ano man kung tinanggap ko man yan, ano naman, private citizen pa ako ng mga panahon na yun. Yun ang sinasabi natin dito. Kaya lamang, Dr. J, kung ako ang tatanungin mo, katulad na nga na ginawa nating halimbawa na sa'yo inabot ang pera, ay ako'y kargador ako ni dating Congressman Saldico, di ba? Hindi ka ba maghihinala, Dr. J, di ba? Hindi ka ba maghihinala, di ba? So kahina-hinala rin. Sa totoo lang, kung yun nga ay sinabi ni Senator Tito Soto, marami mag-iisip, Dr. J. Kasi unang-una, hindi mo inalam saan galing ang pera. Ngayon, kung ngayon nalaman mo na pala na ang hinatid sa iyo na pera ay, ito senaryo ito, pagka nalaman mo na ang hinatid sa iyo na pera ay galing pala sa katiwalian, aba, it is your responsibility now to return the money. Ibalik mo sa kung saan man yan, ibalik mo sa gobyerno. Sasabihin mo, ito ibinigay sa akin Hindi ko naman alam kung saan galing ito, pero iyan ay ngayon, alaman ko na, binabalik ko na. So, iyan ang tama na mga dapat gawin kung totoo na siya ay binigyan ng mali-malitang pera. Andun yung pasubali natin kung totoo.
Pero kung to, kasi binabase lang naman natin yung nababasa natin sa mga posting sa Facebook at saka sa social media na siya mismo ang nagsabi na siya naman ay private citizen kaya wala naman siyang wala siyang responsibilidad na dahil yun kung yan ay naibigay sa kanya at ilabas naman niya doon sa statement of contributions and expenditures sa COMELEC ay wala naman siya pananagutan dahil yun naman ay nagawa niyang legal. Pero ang ikaw, moral in a way, kung mataas ang moralidad mo, magtatanong ka ngayon, boss, saan galing ito? Tanungin mo yung kargador, kanino galing ito? Saan galing ito? So yan ay mga katanungan ng isang matino na kandidato at tao, doktoral. Totoo yan, Dr. J. No? So kung sino man, no, kayong mga senador at kayong mga congressman na nangatanggap ng pera sa maleta, kailangan na po ninyong ibalik yan dahil kailangan lalong-lalo na sa mga panahon ngayon ng mga tao sa laylayan, halos isang beses na lang ho kumakain. Diba, konsensya naman ho kayo, ito lang ho, ay totoo lang. At ito hindi pagsusumpa, Dr. J. Tandaan nyo ho ito, kayo, mga magnanakaw kayo, no? Kayo yung sisingilin hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Ay maniwala ho kayo. Diba, hindi ho natutulog ang Diyos sa bakalaan nyo. Kung yung mga Diyos nyo nasa ilalim ng lupa, matagal na ho tinalo yan. Diba? Matagal lang tinalo yan, diba, Dr. J? Kaya maniwala ho kayo sa hindi. Ngayon pa lang ho, sinasabi ho namin, hanggang sa kaapu-apuhan ho ninyo, sisingilin ho sila. Diba? Tama. Sa mga ninakaw ninyo. Sisingilin kayo ng 5-6. May interest. May interest. May 5-6. So ngayon, pinapanood ko itong itong si ex-congressman Barsaga. Ang sabi niya, walang kwenta talaga ang mga buhaya sa crocodile farm. Lumindol nga, tapos ang unang nasa isip nila ay paano nakawin yung disaster budget. Ito, alam mo, ito naalala ko tuloy. Yung sabi ni Kiko Pangilinan na kailangan nila daw ng 15 billion pesos. 15 billion pesos para sa disaster, Ngayon, natanong natin dyan, saan mo ho hinugot Senator Pangilinan, kasi nakita ko lang yan sa social media din. Hindi natin alam kung sinabi niya talaga, pero I would presume na sinabi niya, saan mo naman hinugot yung 15 billion? Wala hong pag-aaral, wala hong sasabihin na dito ang mapupunta dito sa ganito, 500 million sa ganito, ganon, Ay hindi naman pwede siguro yan, nabigla na lang out of the blue, uhugot ka ng 15 billion. Kaya itong si Barsaga, nagkaroon po siya ng posting na nasa isip nila ay paano nakawin yung disaster budget. Kasi yun ang unang papasok sa kaisipan mo Mag-ano kayo ng maraming pera tapos magnanakaw lang pala kayo. So, mga kababayan. Alam mo, Dr. J, nakakatakot yung na yan. Ako, meron akong naisip bigla, di ba? Dr. J, alam nyo, gusto nyong tumulong sa Mindanao. Itong mga senador natin na makikisig at mapupugi at mga kagalang-galang, di ba? Kaya lang po, Dr. J, sa nangyayari ngayon dyan sa Senado, katulad na nga na sinabi ko, galit na po ang mga kapatiran nating Muslim, di ba? Baka tandaan nun ninyo, pupunta ho kayo ng Mindanao, baka nakakalimutan ho ninyo na ang mayorya o majority ng mga Muslim, di ba, ay nananatili o nakatira dyan sa Mindanao, di ba, Dr. J? Di ba? Tama, Baka nakakalimutan nila yon, di ba? Alam niyo ho, napaka-solid ho niya. Alam mo, Dr. J, parang yung Mindanao, parang ano yan napaka-solid niyang Mindanao na yan. Parang solid vote nga yan pag bumoto di ba? Kaya nga, daw yan wala kang magagawa. Kahit anong mangyari, talaga daw si Vice Presidente Sara Duterte ang kanilang kandidato sa 2028, di ba, Dr. J?
Pero tama sa sinasabi mo. Itong si Senator Sharon Senator Kiko Pangilinan. Oo. Ano kaya ang basihan niyan doon sa 15 billion? 'Di ba? 15 billion na naman, 'di ba? Alam niyo ho, allergic na Laking pera. ho ang taong bayan. Oo. O diyan sa mga sinasabi niyo na pang bilyon-bilyon. Di ba, sa totoo lang ho, pwede ho siguro, Senator Kiko Pangilinan, kung totoo talaga na sinabi nyo na kailangan ng 15 billion, pera po pwede, hindi ho dumaan sa inyong kamay, sa kamay ng Senado, o sa kamay ng congressman, di ba, Dr. J? Tama. Dapat ho yan, ang katotohanan yan, idaan nyo ho, sa local government yan, dahil sila ho Tama. ang on ground. Kayo ho, nandyan lang, nanonood lang kayo sa sorry Dr. J, pero nakita ko na ang dinonate nitong si Congressman Leandro Leviste ay 2 taon worth ng kanyang MOOE. At ang MOOE niya sa isang buwan, Dr. J, ay 1 milyon, no? Yan yung office expense niya, no? Idodonate na lamang niya at siguro siya na lamang ang magbabayad, magpapaluwal doon sa kanyang office expense pati sa mga sweldo ng kanyang mga staff. Pero Dr. J, isipin mo, that's 2.4 million. Pesos. In 24 months. Pero ito daw mga majority, ewan ko kung majority sila, majority as they hope, ay nag-donate ng tig-isang buwan, Dr. J. Ano itong hindi ko maunawaan? Kasi sabi nitong si Erwin Tulfo, nagpalabas din siya ng bilyong pondo kailangan para matulungan ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ano itong, alam mo, medyo kwan ako, inosente ako pagdating sa mga ganito eh. Ano ba itong Viva Max? Naunawaan mo ba ito, doktoral? Dr. J, parang matagal ko nang gustong mag-subscribe dyan eh. Kaya Ano ba lang, ito? kaya lang mukhang mapuputulan tayo ng tenga dyan, no? Viva Max, parang hindi yan, vibrator yan, parang Viva Max. Bakit naman kailangan ng bilyon para mag-subscribe sa vibrator? Di ba? Sabi nito, Pero nakita ko rin yung, alam mo yung binabasa mo, Dr. J, palagay ko edited na yan. Pero nakita ko nga na parang may pahiwatig, di umano, no? Hindi ko alam kung ito yung totoo na nagpahiwatig si Senator Erwin Tulfo na bilyon din nga ang kailangan para sa pagtulong dyan sa Gensan o sa Mindanao. Sa Mindanao, Parang epicenter yata ay Gensan, no? Pero baka pwede, okay lang ho sa taong bayan yan. Alam niyo ho, ang mga Pilipino, naturalmente na ho sa kanila ang tumutulong sa kapwa at kapwa Pilipino, di ba? Baka naman ho pwede, sige ho, ipa-approve niya 15 billion, di ba? Pero wag niyo mahawakan, hindi niyo dapat siya sasayad sa inyong mga kamay, di ba? Masyado na ho tainted ang Senado at ganun din ang Kongreso. Masyado na ho kayong tainted, kaya dapat ho, hindi niyo hahawakan ang anuman pang pera o pondo ng mamamayang Pilipino. Dahil sa totoo lang, kaya may pondo ang mamamayang Pilipino, ang bansang Pilipinas ay dahil lamang sa buwis na ibinayad ng mamamayang Pilipino. at inuutang pa ang iba. Tama. Kasi deficit spending tayo, nangungutang ang gobyerno natin para mapunan ang pangangailangan ng budget. Now, sinagot naman ni Kiko Barsaga uli itong si Erwin Tulfo. Sobrang laki naman yan, idol. May Viva Max bang na biktima doon? Kaya tinatanong ko kung ano itong Viva Max. Ano itong Viva Max? Ito ba yung mga... Sana yung... Nalaglag yung Bluetooth ko, Dr. J. Nalaglag yung Bluetooth ko. Nalaglag yung Bluetooth mo, no? So, ito yung alam mo. Hindi ko maalaman kasi alam mo, inosente tayo sa mga Viva Max na to. Mamaya i-google natin to kung ano itong Viva Max na to, no? Na itong si Barsaga nagre-react, to idol, pagtawag niya kay Erwin Tulfo na idol na Bindalo, Yun ay... Ayan alam niyo mga kababayan, natatawa lang tayo dito sa nangyayari sa bansa natin. Natatawa lang tayo. Ganyan tayo mga Pilipino Pinagnanakawan na, tumatawa pa. Ganyan talaga, alam niyo.
itong nangyayari sa atin, ano, ito nakakita na naman sila ng pwedeng pagkakitaan. Nakakita sila ng pagkakakitaan yung lindol. Ano sabi ni Ate Claire, Sabi niya, ang dahilan ng lindol sa Mindanao ay dahil umuga ang lupa. dahil daw umuga ang lupa, nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Napakatalino talaga nitong babaeng to, ano. Totoo yan, Dr. J. Ah, Eh di ba nung huli sinabi niya huwag niyo tawagin na ex-marines, yung mga ex-marines. Di ba? Mr. President Marcos, wag nuhong tanggalin itong si Ate Claire kasi talagang ito alam nyo, napakaganda ng mga sinasabi at na-entertain ang buong Pilipinas. Kahit na mayroong mga sakunang nangyayari sa atin, pag si Ate Claire ay humarap po sa media, ay talaga naman napakagaling, no? Na entertainer. Sana wag niyong tagalin, no? At mamimiss natin siya ng gusto. Ano Dr. J, no, di ba? Sa dami ng kaguluhan niya sa Senado, Dr. J, di ba? Hindi na natin malaman at di maintindihan ng taong bayan kung ano talaga ang totoo at sino dapat talaga ang legal. No, dahil parang lumalabas meron ng dalawang chamber diyan sa isang chamber ng Senado, Dr. J, no. Pero alam mo itong Dr. J, kilala mo ba itong si Attorney Nilo Divina? Pwede yan, mahusay na abogado yan, din nata ng UST yan, Totoo yan, Dr. J. Ma-request ko lang sa ating mga kasama na magigiting na ating mga technician dyan sa istasyon. Dr. J, no, ipapapost ko itong lumalabas na statement ni Attorney Nilo Divina, no? Galing sa Barsetarian yata ito, no? Parang ito ang kanilang official na communication platform diyan sa UST, no? Pakibasa nga ito, Dr. J. Sa ating mga kasama sa estasyon, pakipost po ang image. Bakit nawala sa sa Facebook ang itong pag Ayan, Dr. J, nakita mo na ba ang imahe ng supposedly na sinabi nitong si Atty. Nilo Divina? Kung hindi mo nakikita, kung na lamang magbabasa, Dr. J, di mo ito'y galing sa kanya. Ang sabi niya, whether such prosecutions are justified or politically motivated is beside the point. The concern is that reducing the denominator from the entire membership, ito is most probably 24, no? To a smaller functional membership may inadvertently alter the constitutional balance. Ibig sabihin, Dr. J, maaaring ang na-alter na yung yung laman o yung kahulugan ng konstitusyon, di ba? Sabi niya pa, a requirement intended to secure the concurrence of a majority of all members could effectively be satisfied by a much smaller number of legislators simply because others are unable or made unable. Dr. J, ito ang if you read between the lines, sabi niya dito, hindi siya natapos doon, because others are unable. Nilagay niya dito, or sinabi niya, di umano, or made unable to participate, Dr. J. Si Dr. J nawala yata. So sa ating mga tagapakinig, no, ito po nga po ang sinabi ng ating butihing din ng UST Faculty of Civil Law. Diyan si Atty. Nilo Divina, di ba? Lumalabas na hindi ko lang alam, no, pag akin itong ipaniliwanag, parang lumalabas may talaga bang merong pagsasadya na yung iba ay hindi makapag-participate para magkaroon ng tinatawag na quorum diyan sa Senado, di ba? Kaya nagkaroon ng pagbobotasyon o ng votation, pero lalabindalawa lamang, no? Yun nga po ay lumalabas na hindi quorum dahil ang 24 divided by 2 is 12. Dapat ho yan ang 50%, dapat ho ang quorum is 50% plus 1. So ibig sabihin ho, labat 13. Di ba ho? So atin pong aaralin mabuti, no.
hindi ho kasi tama supposedly ang nangyari diyan sa Senado. Kaya kami ho dito sa The Truth Doctors on Air, gusto man ho namin kilalanin ang legalidad ng legalidad po na nitong grupo ng Soto Gatchalian Black. Hindi po namin makilala dahil sa sarili namin pagsasaliksik ay hindi po napalitan ang presidente ng Senado. Ganon din po ang mga chairman ng mga komite. Dahil nung araw po na yun, kung saan po nag-appear itong si Mr. Senator Chis Escudero, ang tawag na sa kanya ay Dr. J, nalulungkot ako, ito'y ating ating hanga-hanga tayo dito kay Senator Chis Escudero. Pero ang sinasabi na si Iscariote na daw itong si Senator Chis Escudero. Pero ang sinasabi ko nga, Dr. J, walang nangyari na quorum dahil napakasimple lang ng arithmetic. 24 divided by 2 is 12. That's 50% of the members of the Senate. So kung ang gusto mo ay majority, dapat may 50% plus 1 ka para makuha mo ang mayorya, which is supposedly number 13. So walang nangyari at mukhang hindi legal ang nangyaring pagboboto ng bagong Senate President, Senate Pro Tempore, Majority Leader at yung mga komite, Dr. J, di ba? Hindi nga talaga dahil wala naman silang session. Dahil suspended ang session. Ngayon, pwede sila magpalit ng pamunuan sa July 27. Kasi yun ang pag nag-session ulit sila sa July 27, pwede sila magbago ngayon ng Senate President. Pero sa ngayon hindi dahil sila po ay suspended session. Dr. J, tapos ang isa pa pong sabi ko nga, Dr. J, dito kahit sana nagustuhin natin na kilalanin sana sa atin tayo mismo dito sa ating programa na ang bagong liderato ng Senado ay itong si Senator SP Win Gatchalian. Alam niyo na ho ano ibig sabihin ng SP, Huwag niyo na ho akong tanungin. Alam niyo yan na sila ay na mga number 1 sa negosyo ng plastic diyan sa Valenzuela. Diba, Dr. J? Kaya Senate President Win Gatchalian. Hindi ho namin makilala dahil napakarami ho ng problema doon sa kanilang ginawa na pagkukonbin noong June 4. Tama ba, Dr. J? June 4 June 4 ito. So hindi ho namin makilala dito ho sa aming programa dahil sila ho ang lehitimong mayorya o majority dahil ngayon kami ho'y naniniwala na itong si Senator Peter Alan Cayetano ang nananatiling Senate President, si Senator Loren Legarda ang Senate Pro Tempore at gayon din ang mga chairman ng mga komite ay nananatili po na sila, Dr. J. Tama ba? Tama. Pagka kaya sabi ko, sa ngayon, hindi sila pwede na matawag na kaya sila, alam nila, ginawa nila na acting ang sinabi nila, acting Senate President. Kasi pwede lang palitan si Senate President Cayetano, sabi ko nga sa July 27, kasi walang session na ngayon ang Senado. Mayroong tawag sila din, may term sila, the Senate o kung ano man yan na sa Latin na hindi natin alam kung anong bigkas ng Latin na yan. Pero wala sila ngayon na pwedeng magawa dahil yan ay kailangan ng 13 votes para sila ay makaupo. Pero kung meron man silang 13 votes, yan ay mangyayari pa yan sa July 27 unless magpatawag ng special session, ng Senate session ang Pangulo ng Pilipinas kasi siya may mag-request siya ng special session. So ngayon ay aantayin nila na magpapalitan kahit ng Blue Ribbon Committee na yan sa July 27, sa June 27. Pero alam mo, mangyayari dyan dahil itong sa Huwebes, mayroon na namang bukas.
mayroon na namang hearing ng Blue Ribbon Committee, Marcolita. At marami na naman lalabas dyan na mga bagong informasyon na magdidiin sa mga kawatan na involved yan sa ano na yan, sa flood control scam yan, Dr. R. Alam mo, Dr. J, sana nga, itong si Pogi, no, at magiting na Congressman Leandro Libiste, wag na ho kayo, sir, magpahiwatig o magpasabi kay Senator Erwin Tulfo na kayo po ay kanilang imbitahin. Baka ho maaari na kayo ho, pumunta na rin diyan sa hearing ni Senator Rodante Marcoleta sa ilalim po ng pamumuno ng PRC Chair na si Senator Attorney, ito di abogado na Pia Cayetano, Dr. J. Dahil sa parang sabi ni Congressman Leandro Libiste, di umano, marami siyang hawak na ebidensya at maaari niyan ito ilabas. Dr. J, matagal na itong iniintay ng taong bayan. Kaya ho, sir, Congressman, poging Congressman, sir, baka ho pwede na kayong magtungo diyan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na yan, no, na bukas po ay gagawin. Alam mo, Dr. J, ang isa lang kinatatakot ko, no, mukhang may balak na naman silang pigilan ang hearing na yan bukas, Dr. J. Bukas. So, ando na naman ang NBI bukas. No, Maghahanap hindi na ko alam naman kung sila nga yan. O siguro yung baka na itong nagdaang isang linggo, nag-practice na ng tudo ng tulakan itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Nag-practice na, nagtulakan na parang nasa American football, di ba? Ganun ang ginagawa niyan eh. So ngayon, yan ay magsuot siya na parang pink na damit. para talaga makikita natin kung ano ang mangyayari, ano. So ngayon, ito na blue cheese. Ito nga, alam niyo blue cheese pare na nakakakain ka na noon ng blue cheese. Hindi pa eh. Alam mo yung blue cheese, pagka naamoy mo, yun ang pinakamabaho na keso sa buong mundo. At ngayon sa Pilipinas, meron ding mabaho na keso. Andyan sa Senado. May cheese din dyan na keso na parang blue cheese. Alam mo ba yung blue cheese ay parang akamoy niyan yung parang puwet na hindi nahugasan. Doktor Al. Ay, talaga naman ni Dr. J, marami kang mababasa na maraming galit na galit dito si Senator Miss Escudero, no? Sa totoo lang ho, tayo ho ay natutuwa ho tayo dahil isa ho siyang napakagaling ho niyang na senador na yan, no? UP-lo yan, Dr. J. Kaya lamang po marami hong nadismaya nung hindi po maintindihan ng taong bayan ang totoo na rason sa kanyang ang masasabi ko dyan, Dr. Arano, kahit gaano mo katalino, kahit gaano ang iyong educational attainment napakataas, tapos yung ikaw ay na-attain mo yung mga ganyan, pero pag nasira ang kredibilidad mo, ang integridad mo, you will have a hard time now recouping those integrity and credibility and trust of the people. Yung tiwala, napakahirap ibalik, kaya wala na tayong oras habaan ko pa sana, no? Pero Dr. sige, magpaalam na tayo. Alam mo, Dr. J, di ba? Totoo lang, no, Dr. J, naalala ko lang itong sinabi ni John Bridger dun sa Italian Job, no? Meron daw dalawang klase na magnanakaw sa mundo. The one who steal to enrich their lives and those to steal to define their lives. So ngayon,
parehas yan, no problema, Dr. J. Di ba? So, yung mga magmananakaw, malapit daw kayo sunugin sa impyerno. Ito po si Dr. R, nagpapaalam na po ako sa ating mga tagapakinig. Huwag ho nating ikurap ang ating mga mata. Malapit na hong makilala ang mga totoong magnanakaw sa maleta. Okay, at ito naman si Dr. J, nagpapaalam sa inyo at nakikinig kayo sa programang The Truth Doctor on Air dito lang sa CBS DWAD. Pinainvite ko na sa inyong matalapitan. Abangan nyo kami uli sa Biyernes ng hapon, alas 2 hanggang alas 3. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, kaya lang maging mulat. The truth, doctors on air. We uncover the truth behind the news.